Alam mo ba, gusto ko lang naman mapalapit sa mga anak mo. Pero kahit anong gawin ko, parang ako pa yung mali. Masaya ako kasi pinagtsatsagaan mo sila, honey. Yun nga pero alam mo ba, si Tristan kanina nakita ko na sinisilipan ako habang naliligo. Minsan naman, hinahawakan niya ako. Hindi na talaga ako komportable sa kanya. Tsaka kanina, alam mo ba, pag uwi namin galing airport, bigla niya na lamang akong hinalikan. Buti na itulak ko kaagad. Ano? Humanda sa akin yung batang yan. Lagot siya pag uwi ko. Ay, hayaan mo na lang. Baka nadala lang sa emosyon. Yung anak mong babae na lang ang isipin mo, seryo. Alam mo ba, umuwi yun ng lasing. At saka, pansin ko lang parang lumalaki yung tiyan niya. Hindi kaya buntis yun, honey? Makinig ka, sa tingin ko, gabi-gabi yung gumigimik. Kaya hindi talaga kaduda-duda na nakikipagkita yan sa kung sino-sino o di kaya'y nabuntis na mga kainuman niya. Kabata-bata pa nun Nako, sumasakit ang ulo ko sa dalawang yan. Honey, pangaralan mo nga para magtanda. Pag uwi ko, ako ang didisiplina sa kanila. Sa ngayon, ikaw na muna kung pwede lang. Kaya lang, baka awayin nila ako, honey. Taon 2017. Bukidnon. Kagagaling lang ni Angela sa bahay ng kanyang kaklase para tapusin ang kanilang project. Nagmamadali siyang umuwi dahil inabot na sila ng gabi. Ngunit pagkababa pa lang niya ng tricycle, agad na siyang natigilan sa nakita. Isa-isang lumalabas ng gate ang kanilang mga kasambahay. Bit-bit ang malalaking kahon, maleta at mga supot na halatang minadaling binalot. Napakunot noo ang dalaga at dali-daling nilapitan ang isa sa kanila. Ate Mila, ano po nangyayari? Saan po kayo pupunta? Ngunit sa halip na sagutin, umiwas na lamang ng tingin ang babae at tahimik na tumalikod. Ganoon din ang ginawa ng iba, parang hindi siya naririnig. Isa-isa silang tumalikod at tuluyan ng naglakad papalayo. Iniwang tulala at nalilito si Angela sa tapat ng kanilang gate. Papasok na sana siya upang mag-usisa sa ama tungkol sa pag-alis ng kanilang mga katulong. Ngunit napahinto ang dalaga nang makasalubong niya si Nanay Isabel, na isang mayordoma sa bahay. Bit-bit din ng matanda ang kanyang mga gamit habang paika-ikang naglalakad papalabas. Nanay Isabel, ano po ba nangyayari? Saan po kayo pupunta? Yung papa mo na lang ang tanungin mo, iha. Basta, lagi mong tandaan na pag may problema ka, tawagan mo lamang ako agad, ha? Mahal na mahal kita. Bakit naman kayo ganyan? Saan po kayo pupunta? Huwag niyo po akong iwan. Sama na lang po ako sa inyo, Nanay Isabel. Ano ka ba? Sasama ka talaga sa akin? Ang hirap doon sa probinsya. Hindi mo kakayanin. At saka, yung pag-aaral mo, hindi mo pwedeng pabayaan yan. Bakit po kasi kayo aalis? Kayo na nga lang yung nagsisilbing mama namin ni Kuya rito sa bahay, tapos iiwanan niyo pa kami. Wala na po si Mama. Hindi ko po hayaang mawala rin kayo. Makakapag-usap pa rin naman tayo tulad ng dati. Sa cellphone nga lang. Sa ngayon kasi, kailangan naming sundin ang utos ng papa mo. At saka, nandun na sa loob ang bago mong mama. Sige na, pumasok ka na. Aalis na ako. Po, anong bagong mama? Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, pumasok ka na lamang sa loob para malaman mo. Sige po, basta wag niyo po akong kalimutan, ha? Mamimiss ko po ang mga luto ninyo, Nanay Isabel. Ingat po kayo sa biyahe. I love you. Tanging-tango na lamang ang isinagot ng matanda kay Angela, saka umalis at naglakad papalayo sa subdivision. Sa pagkakataong yun naman ay nagmamadaling tumakbo papasok ng bahay ang dalaga. Hinanap niya kaagad ang kanyang ama, ngunit napahinto siya nang makita ang babaeng prenteng nakaupo sa sofa. Good evening po. Sino po sila? Bisita po ba kayo ni Papa? Anong bisitang pinagsasasabi mo, iha? Hindi ako bisita, okay? Ako si Lani, bagong asawa ng papa mo. Po?
Ano pong ibig niyong sabihin? Simula sa araw na ito, dito na ako titira. Kasi nga ako na ang bagong asawa ng papa mo. Ako na ang papalit sa pwesto ng mama mong namatay. Nakuha mo? Ay nako, ang pinakaayaw ko pa naman ay yung paulit-ulit. Ayaw ko nang sinasayang lang ang laway ko, kaya sana nagets mo na. Nasaan po si Papa? Nandoon sa taas, sa kwarto namin, naglilinis. Sige po, salamat po. Maiiwan ko po muna kayo. Ay, wait. Bakit po? Dapat ang itawag mo na sa akin, Mami Lani, okay? Nakuha mo? Ngumiti na lamang ng pilit si Angela bilang tugon. Saka tinalikuran ang babae. Nagulat siya nung mga oras na yon dahil wala man lang binanggit ang kanyang papa tungkol sa pagkakaroon ng bagong asawa. Nang makita ng dalaga ang amang si Sergio ay agad niya itong kinumpronta. Pa? Bakit niyo nilalagay sa kahon niya mga gamit at pictures ni Mama? At saka, sino yung babaeng nasa sala? Totoo po ba yung mga sinabi niyang siya na ang bago niyong asawa? Oo, siya yung Mami Lani niyo. Dito na rin siya titira kasama natin. Pero pa, mga 9 months pa lang mula nung namatay si Mama. Bakit parang ang bilis niyo naman yata siyang pinalitan? Ay, mabait siya, Angela. Bukod pa ron, ayaw mo bang magkaroon ng bagong mama? Ayaw mo bang maging masaya ko? Hindi naman po sa ganon. Ang akin lang, sobrang bilis niyong nakahanap ng bago. Ilang buwan na ba kayo ng Lani na yon, pa? Pasensya na po kung di ko siya matawag na mami tulad ng gusto niyo. Kasi yung kikilalanin ko lang na ina ay si Mama at si Nanay Isabel. Wala naman yan sa tagal ng panahon. Nasa puso yan. Kung paano kayo nagkakaintindihan. Ganon yan, anak. Ano pong ganon? Sa 2 buwan kakalimutan niyo na si Mama dahil sa kanya? Ang unfair nun para sa part ni Mama at sa part namin, pa. Hindi niyo man lang kami kinonsulta ni Kuya tungkol sa bago niyong asawa, kung saan niyo na lang dinala rito na wala man lamang pasabi. Ano ba? Pamamahay ko to kaya ako masusunod. Hindi ko gusto yung pangungwestiyon mo sa akin, ha? Angela, ito ang tandaan mo. Sa ayaw at sa gusto ninyo, dito natitira si Lani. And that's final. Pa, bakit nagagalit ka sa akin? Hindi po ba pwede magtanong? Grabe naman po kayo. Di naman kayo ganyan dati, ha. Hindi nyo kami tinataasan ng boses. Pero, bakit ngayon? Dahil sa babaeng yon, parang nagbago na kayo. Angela! Sorry. Sorry, baby. Nadala lamang si Papa. Hindi ko sinasadya. Okay lang po, pa. Oo nga pala. Bakit niyo pinalis ang mga maids natin dito? Pati si Nanay Isabel dinamay niyo pa. Pasensya na, pero nandito na kasi ang Mami Lani ninyo. Pinag-usapan namin to kanina. Sabi niya, di na raw natin kailangan ng katulong kasi dagdag gastos lang daw yun. Bukod pa ron, handa niya raw tayong pagsilbihan at alagaan. Oh, di ba? Masipag at mapagmahal siyang babae. Kahit na, sana kinausap niyo rin kami kung gusto rin ba namin yun, pa. Yung mga katulong natin, hindi lang basta-basta katulong yun, kundi pamilya na natin sila. Pagkatapos sabihin yun, ay agad nang tinalikuran ng dalaga ang kanyang ama. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto at nagmukmok. Kinakausap niya rin ang litrato ng kanyang yumaong ina na parang bata na nagsusumbong. Samantala, 8:00 na ng gabi natapos ang klase ni Tristan. Nang mapatingin siya sa cellphone ay nakita niya ang maraming missed calls ng kanyang kapatid na si Angela. Hello, Angela? Anong problema? 22 missed calls? May nangyari ba? At saka, nakauwi ka na? Nakauwi na ako, kuya. May problema dito sa bahay. Umuwi ka na, bilisan mo. Siya nga pala. Nagugutom na ako, sabay na tayo mag-dinner. Hihintayin kita, madali ka. Teka, wag mo munang ibaba. Ano ba talaga nangyari dyan? Basta malalaman mo rin pag-uwi mo. Sige na nga, hinihintay ko pa kasi si Manong Teban. Ang tagal niya, baka na-traffic na naman yun. Ibababa ko na muna to, ha? Sige kuya, ingat ka pag-uwi, ha? Napakamot noon na lamang si Tristan sa mga pinagsasabi ng kanyang kapatid.
Maya-maya dumating ang driver nilang si Teban, kaya ang lalaki na lamang ang kanyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanilang bahay. Sir Tristan, pasensya na kung natagalan ako. Sobrang traffic po kasi, lalo na't may sunog dun sa unahan. Okay lang, Manong Teban. Siya nga pala, may tanong ako. Ano pong nangyayari sa bahay? Si Angela kasi tumawag ang sabi may problema daw. Kaya eto, minamadali akong umuwi. Wala naman nangyayari, sir. Bukod sa pinaalis yung mga kasambahay, may dinala lang namang chicks ang papa mo sa bahay. Yun lang po. Ano? Anong chicks? Chicks? As in, babae, bebot. May edad na pero kung manamit, sobrang sexy. Ang puti at ang ganda, bossing. Ay nako, pwede ba wag mo akong biruin ngayon, Manong Teban? Hindi totoo nga. Kahit magpustahan pa tayo, sir. Gusto mo? Hindi na. Bilisan mo na lang ang pagdadrive para makarating tayo agad sa bahay. Marami pang pinagsasabi si Teban, ngunit hindi siya pinansin ng binata na sa mga oras na yon ay malalim ang buntong hininga. Mga 30 minuto lang ay nakarating na sila sa kanilang bahay. Nagmamadaling tumakbo si Tristan sa loob at iginala ang kanyang paningin. Ang unang nahagilap ng kanyang mata ay ang nakatalikod na si Lani, na sa sandaling iyon ay nakasuot lamang ng manipis na dress at hapit na hapit sa kanyang katawan. Walang suot na panloob ang babae bilang panakip sa pribadong bahagi ng kanyang katawan, kung kaya't bakat na bakat ang hindi dapat bumakat. Hello po. Sino po sila? Hi! Anak ka ba ni Seryo? Akala ko yung babae lang. Ang pogi mo naman bata ka. By the way, I'm Lani, ang bago niyong mom. Iniabot pa ni Lani ang kanyang kamay upang makipag-shake hands, ngunit hindi yun tinanggap ng lalaki. Bagkus tumingin lamang yun sa kisame. Sa pagkakataong yun kasi ay naiilang si Tristan sa babae dahil sa manipis na suot nito. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo ba naintindihan? Ay nako, ayaw ko pa naman magsayang ng laway lalo na't gabi na, pero dahil gwapo ka, sige, i-explain ko para sa'yo. Makinig ka mabuti ha, ako at ang papa mo ay mag-asawa na. Mag-asawa? Teka lang po, nagkakamali po yata kayo. Tama ang narinig mo, iho, kaya simula ngayon, ang tawag mo na sa akin ay Mami Lani, okay? Mawalang galang na po Maiwan ko muna kayo. Siya nga pala, si Papa po nasaan? Nandun sa kwarto, pagod. Sinakyan ko kasi. Ay hindi, joke lang yon. Pailing-iling na lamang na iniwan ni Tristan ang babae. Nung mga oras na yon ay hindi pa rin maproseso ng isip niya ang mga nangyayari. Nagmamadali naman siyang pumunta sa kwarto ni Angela upang kausapin ito ukol sa mga pangyayari sa bahay. Buti nakauwi ka na, kuya. Kanina pa ako nagugutom Bakit pa hindi ka pa kumain? Ayoko nga bumaba. Kung hindi lang pinaalis ni Papa si Nana Isabel, for sure, dadalhan nila ako ng pagkain dito. Kainis naman kasi, kuya Parang naging sunod-sunuran na lang si Papa dyan dun sa Lani na yon. Kinausap mo na ba si Papa tungkol dito? Oo, napagtaasan pa nga ako ng boses Hindi naman niya sinasadya pero nakaka-disappoint lang. Bukas na bukas kakausapin ko rin siya. Hindi ko talaga nagustuhan yung bigla-bigla niyang pagdadala ng babae rito. Tama ka, ang bilis niya makamove on kay Mama ha. Huwag ka na mag-alala, ako nang bahala. Tara na sa kusina, kain na tayo. Nagugutom na rin ako Nagpatiunang lumabas si Tristan at sumunod naman si Angela. Nang mga sandaling yon ay wala na si Lani sa sala. Nakapatay na rin ang mga ilaw. Dahan-dahan na lamang silang nagpunta sa kusina at tahimik na kumain. Pagkatapos ay bumalik na sa kani-kanyang mga kwarto. Kinabukasan, 8:00 na ng umaga nang magising si Angela. Nagulat pa siya nang makita ang oras at sa pagkakataong yun, nagmadali na lamang siyang nagbihis ng kanyang uniform.
Patay, late na ako. May exam pa naman kami sa first subject. Ay, kainis. Bakit kasi ang tagal mo nagising, Angela eh? Wala na sila Nanay Isabel para gisingin ka. Kaya, dapat masanay ka na wala sila, okay? Ay, naku Lord, tulong! Bulong na lamang ni Angela sa sarili at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Habang siya ay pababa ng hagdan, nakasalubong niya si Lani. Taas ang kilay ng babae nang tingnan siya mula ulo hanggang paa. Good morning po. Papasok na po ako. Na ganyan ang itsura? Amoy unan at laway pa. Naku, maghilamos ka ron, mag-toothbrush, magsuklay. Ano ka ba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang sagwa mong tingnan, iha. Late na po kasi ako, Tita Lani. Sa school na lang po ako mag-aayos. Anong tita? Mami nga sabi. Sorry po. Hindi kasi ako sanay. Abay, dapat masanay ka na. Siya nga pala, papasok ka pa ba? Late ka na, di ba? Makakapasok ka pa kaya sa gate ng school? Papapasukin naman po ako. Hindi naman po ganun ka-strict sa school namin. Okay, pero wala ka pang kain. Papasok ka ng gutom? Sa recess na lang po ako kakain. Sige na po, aalis na po ako. Okay, sige. Kagigising ko lang din kasi hindi pa ako nakakapagluto. Bukod pa ron, si Teban inutusan ko mag-grocery. Baka matagalan yon. Okay lang po. Hindi rin kasi ako nagpapahatid at nagpapasundo sa school. Nagko-commute lang po ako. Talaga? Baka naman paraan mo lang yan para makapaglakwatsa o di kaya makipag-date sa boyfriend mo. Nako, hindi ko gusto ang ganyan, iha. Sorry po. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala po akong boyfriend at saka mula pa naman nung buhay pa si Mama ay nagko-commute lang ako. Si Kuya Tristan lang po talaga nagpapahatid at nagpapasundo kay Manong Teban. O siya, sige. Umalis ka na. Ang dami mo namang kwento. Dinadamay mo pa yung patay. Kahit patay na si Mama, buhay pa rin siya sa puso't isipan namin ni Kuya. Ngumisi na lamang na tiningnan ni Lani ang papaalis na si Angela. Nung mga oras na yun ay gusto niyang hilahin ang dalaga at pagsasampalin. Hindi niya nagustuhan ang pagbibida-bida nito sa yumaong ina. Samantala, pagkagising ni Tristan ay nagmamadali siya nagpunta sa kwarto ni Angela. Ngunit wala na ron ang kanyang kapatid. Kung kaya't nagtungo na lamang siya sa kusina dahil sa mga sandaling yon ay kumakalam na ang kanyang tiyan. Naabutan naman niyang abala sa pagluluto si Lani. Nakasuot lamang yun ng maikling shorts at manipis na damit. Nakita na halos ang hinaharap. Dahil sa pagkailang ay nagmamadaling tumalikod ang binata at naglakad papalayo. Pero huli na dahil nakita siya ng kanilang madrasta. Hinila pa siya nito at iginiya papaupo. Dito ka lang muna, Pogi. Wala kasi ako makausap eh. Tulog pa yung papa mo. Pinagod ko kasi kagabi. Ay siya nga pala, may pasok ka rin ba? Mamayang 2:00 pa po. Ganoon ba? Abay, may oras pa pala tayo magkwentuhan. Pasensya na po. Balik na po ako sa kwarto ko. May mga assignments pa kasi akong gagawin. Iiwan mo ko dito? Malapit na tumaluto, maghintay ka lang. Busog pa po ako eh. Sige ho, maiwan ko na po muna kayo. Ay, hindi. Ako masusunod. Dito ka lang. Hindi na lamang umimik ang binata. Salita lang ng salita si Lani pero hindi niya yon pinapansin. Sa halip ay kinalikot na lamang niya ang kanyang cellphone at naglaro ng offline games para maiwasan ang tensyon. Nung mga sandaling yun kasi ay halos idinidikit ng babae ang kanyang katawan sa binata sa tuwing siya ay kinakausap. Tumigil lamang yon nang bumaba na sa hagdanan si Sergio. Gising na ang papa mo, Tristan. Hi, honey. Good morning. Ang tagal na gising, Pagod? Ikaw talaga. Napakapilya mo. Hindi, Sige na, umupo ka na. Kakain na tayo. Ay, ano yung niluto mo? Amoy pa lamang ay ulam na. Adobong manok na puno ng pagmamahal. Wow, ang tamis nun Pa, pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Ano ba yon, Tristan? Pwede bang sa labas tayo mag-usap, yung tayo lang dalawa? Sige lang. Honey, kakausapin ko lang muna tong anak ko, ha?
mauna ka nang kumain. Ay hindi, sabay-sabay tayo. Hihintayin ko kayo rito. Oh, Tristan, ano ba yung pag-uusapan natin? Si Mama po kasi sobrang formal manamit, kagalang-galang. Tapos, yung pong ipinalit nyo sa kanya, parang ibinabalandra pa sa buong mundo yung katawan niya. Aba, bastos kang bata ka. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa Mami Lani mo. Teka pa, bakit po kayo nagagalit? Respetuhin mo siya, kagaya ng pagrespeto mo sa mama mo, Tristan. Hindi niyo ako pwedeng diktahan pa. Matanda na ako. Alam ko kung anong tama at mali. At kahit kailan, walang makakapalit sa pwesto ni Mama. Kaya, pasensya na kayo pa kung hindi ko matatanggap ang laning yan sa buhay natin. Mabuting tao si Lani. Oo, ganyan siya kung manamit, pero hindi ibig sabihin nun ay masama na siya. Kahit anong sabihin niyo, ayaw ko pa rin sa kanya pa. At saka, alam niyo bang na-late si Angela kanina? May exam pa naman sila. Kasalanan niyo to. Bakit ba kasi kailangan niyo pang palisin si Nana Isabel? Sa katunayan nga po, mas deserving silang magstay dito sa bahay kesa dyan sa babae niyo eh. Dahil sa sinabing yon ni Tristan ay agad siyang nasampal ni Sergio. Hindi nagustuhan ng ama ang mga pinagsasabi niya, kaya siya nito pinagbuhatan ng kamay. Grabe, napaka-importante naman yata ng babaeng yan pa. Sinampal niyo ako dahil sa kanya. Tsaka pinagtaasan niyo ng boses si Angela. Akala niyo hindi ko alam? Ikwinento na sa akin ni Bunso ang lahat ng mga napag-usapan niyo kahapon. Bakit matutol na tutol kayo na magkaroon ako ng bagong karelasyon? Ha? Anak ko lamang kayo, tandaan niyo yan. Ano ba nangyayari sa inyo, pa? Hindi naman kayo ganyan dati ah. Hindi niyo kami sinasaktan. Pero nung pumasok sa eksena yung babae niyo, nagbago na kayo. Nagmamahalan kami ni Lani. Matanggap niyo man o hindi, wala na akong pakialam. Ewan ko sa inyo, pa. 2 months pa lang kayo, in love ka na. Ang weird naman yata. Makalis na nga lang. Oy, teka, saglit. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang po. Nagmamadaling lumabas ang binata at naglakad papalayo. Nung mga oras na yon, bumalik na si Sergio sa kusina kung saan naghihintay si Lani. Nang makita siya ay agad na nag-usisa ang babae kung nasaan ang kanyang anak na lalaki. Ngunit sinabi na lamang nito na pumunta sa kanyang kaklase. Tayo lang palang kakain, pero hayaan mo na. Sige na, umupo ka na. Ay, teka, inumin mo muna to. Teka, ano ba talaga ito? At araw-araw mo akong pinapainom. Ano lang yan, inumin mo para maging mas matibay ang mga buto mo. Ganun ba? Ano bang ingredients nito? Para lang naman tong tubig na naging brown, pero ang pangit nga lamang ng lasa at ang baho. Pero mabisa naman. Salamat, honey. Na-appreciate ko lahat ng mga ginagawa mo. Walang anuman, honey. Basta para yan sa ikalalakas ng iyong katawan. I love you. Mahal na mahal din kita. Siya nga pala. Pupunta ako sa Davao para asikasuhin ang negosyo roon. Mawawala ako ng mga 2 linggo. Hindi ba ako pwedeng sumama? Dito ka na lang. Ikaw na munang bahala sa mga bata habang wala ako. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng pera para pang salon at pampaderma mo. Sa iyo ko na rin ibibigay ang allowance ni na Tristan at Angela. Ikaw na lang ang bahalang mag-budget. Ayos lang ba yon? Oo naman. Sige, ayos na ayos yan. Kailan ka ba aalis? Mamayang tanghali. Magpapahatid ako kay Teban sa airport. Sama ko sa paghatid sa iyo, honey, ha? Okay lang ba? Sige lang. Bakit naman hindi? Pag uwi ng mga bata, sabihin mo na lamang sa kanila, ha? Okay. Sige. Ako nang bahala, honey. Nang magtanghali nga'y hinatid na ni Teban at ni Lani si Sergio sa airport. Nakasuot lamang ang babae ng mga oras na yon ng maikling shorts na halos kita na ang hindi dapat makita. Halos lumawa na rin ang hinaharap nito. Nang makalabas ng sasakyan ay hindi magkamayaw na tumingin sa kanya ang mga kalalakihan na dumaraan. Ikaw na ang bahala sa mga anak ko, honey, ha? Oo nga, makakaasa ka, honey. Basta, inumin mo yung gamot na nilagay ko sa tumbler mo, ha? 1 lagok kada gising.
Tanging-tango lamang ang isinagot ng lalaki sa kanya saka humalik bago umalis. Ilang minuto lang ay umuwi na sina Teban at Lani. Habang nasa biyahe ay palaging tumitingin ang lalaki sa salamin sa harap. Kita kasi roon ang refleksyon ng babae na parang siya ay inaakit. Ay nako, tigilan mo na nga yung pasulyap-sulyap mo sa akin, Teban. Ano, type mo ba ako? Ha? Po, madam? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam kong kanina mo pa ako pinagpapantasyahan. Sige na, pagbibigyan kita. Pagdating natin sa bahay, wala naman tao doon, di ba? Ay, pasensya na po kayo, madam. Hindi naman po sa ganun. Ayaw mo ba sa akin? Wala pang tumatanggi sa akin, Teban. Pero, huwag kang mag-alala. Isisikreto lang natin yun. Ay, asawa po kayo ng amo ko, madam. Hindi ko magagawa sa inyo yung mga sinasabi ninyo. Katawan ko naman to, di ba? Walang makakaalam. Sige na, bilisan mo ng pagmamaneho. Kasi pagdating natin sa bahay, ikaw naman ang idadrive ko. Hindi na umimik pa si Teban. Sa halip ay pinaharurot na lamang niya ang takbo ng sasakyan. Pagdating sa bahay ay parang tuta na sumusunod sa amo ang lalaki. Sa pagkakataong yun, hindi niya na makontrol ang sarili at nagawa niya ngang matikman si Lani. Samantala, mga alauna na nang makauwi ng bahay si Tristan. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto upang magbihis. Pagkatapos ay hinanap si Teban. Hindi niya yun makita. Naghintay siya ng ilang minuto sa sala at tinawagan ang lalaki. Ngunit nagulat na lamang ang binata nang lumabas si Teban sa kwarto ng kanyang ama at ni Lani. Walang suot na pang itaas ang driver kaya inusisa siya ng binata. Manong Teban, kanina ko pa po kayo hinahanap. Tsaka, ano pong ginawa niyo sa kwarto ni na Papa? Ay, wala lang, sir. May ipinagawa lang po si madam. Tara na ho, baka po maliit pa tayo. Hindi na lamang umimik ang binata. Sa halip ay tumango na lamang yon. Marami siyang tanong nung mga oras na yon, ngunit pinili niya na lamang manahimik. Ayaw ng binata na makapagsalita ng masama, lalo na kay Mang Teban. Kaya lamang hindi mawala sa isip niya na lumabas yon sa kwarto ng kanyang ama na walang damit at ang kanyang shorts ay baliktad pa. Kasunod niyang lumabas si Lani na inaayos naman ang suot na damit. Nang makita siya ng babae, ay para siya nitong inaakit. Hindi na lamang yon pinansin ni Tristan at umalis. Kinagabihan, 7:00 na nang makauwi si Angela sa bahay. Puyat ang dalaga at parang masakit ang katawan. Pakiramdam niya, siya ay nilalagnat dahil sa pananakit ng ulo at kasukasuan. Pagkapasok niya ay bumungad sa kanya si Lani na masama ang tingin. Hindi niya mapigilang masuka dahil sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Kaya naman nagmamadali siyang pumunta sa banyo at doon ay inilabas ang lahat ng kanyang mga kinain. Nang siya ay lumabas, naroon pa rin ang kanyang madrasta na tila nag-aabang. Pumapalakpak pa ito habang pinagtatawanan ang dalaga. Bakit po? Ano pong meron? Buntis ka, no? Ang landi mo naman. Sabi ko na kaya hindi ka nagpapahatid at nagpapasundo kasi nakikipaglampungan ka sa boyfriend mo. Kaya pala, hindi nakaduda-duda yon dahil lagi kang late umuwi, kahit hanggang 4:00 lang ang klase ninyo. Ano pong sinasabi niyo dyan? Gabi po akong umuwi kasi may project kami na dapat tapusin. Yun po yun. Maniwala kayo. At saka, masama lang yung pakiramdam ko ngayon. Wala kasi akong kain kanina tapos uminom ako ng maraming malamig na juice sa school. Kaya, sana wag niyong pag-isipan ng masama yon. Grabe, ang haba ng kwento. Bilib ako sa'yo. Ang galing mo magsinungaling. Nasaan po si Papa? Nasa Davao. Bakit? Sabi niya ako munang bahala rito. Kaya kung may problema, ire-report ko agad sa kanya. Lalo na to, kailangan makarating sa kanya na nagloloko ka at di ka nag-aaral na mabuti. Mawaling galang na po pero hindi po yan totoo. Huwag niyo naman akong siraan kay Papa.
Ang dami mo namang sinasabi. Hindi ako nakikipaglaro sa mga katulad mong sinungaling. At saka, sayang lang ang laway ko dyan. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Masama ang pakiramdam na tinalikuran ng dalaga ang kanyang madrasta na nung mga oras na yon ay parang binilang ang paghakbang niya. Tutok na tutok si Lani sa kanya pero tahimik na lamang siyang pumasok sa kwarto at doon ay nagtalukbong. Hindi na rin nakapagpalit pa ng pambahay dahil sa panlalamig na kanyang nararamdaman. Si Tristan naman nakitulog sa apartment ng kanyang kaibigan. Wala siyang ganang umuwi at hindi niya rin nagugustuhan ang mga ikinikilos ni Lani sa tuwing siya ay nakikita nito. Nang gabing yun, ibinalita ni Lani kay Sergio ang mga gawa-gawang storya para siraan ang mga anak ng lalaki. Alam mo ba, gusto ko lang naman mapalapit sa mga anak mo. Pero kahit anong gawin ko, parang ako pa yung mali. Masaya ako kasi pinagtsatsagaan mo sila, honey. Yun nga pero alam mo ba, si Tristan kanina nakita ko na sinisilipan ako habang naliligo. Minsan naman, hinahawakan niya ako. Hindi na talaga ako komportable sa kanya. Tsaka kanina, alam mo ba, pag uwi namin galing airport, bigla niya na lamang akong hinalikan. Buti na itulak ko kaagad. Ano? Humanda sa akin yung batang yan. Lagot siya pag uwi ko. Ay, hayaan mo na lang. Baka nadala lang sa emosyon. Yung anak mong babae na lang ang isipin mo, Sergio. Alam mo ba, umuwi yun ng lasing. At saka, pansin ko lang parang lumalaki yung tiyan niya. Hindi kaya buntis yun, honey? Makinig ka, sa tingin ko, gabi-gabi yung gumigimik. Kaya hindi talaga kaduda-duda na nakikipagkita yan sa kung sino-sino o di kaya'y nabuntis na mga kainuman niya. Kabata-bata pa nun Nako, sumasakit ang ulo ko sa dalawang yan. Honey, pangaralan mo nga para magtanda. Pag uwi ko, ako ang didisiplina sa kanila. Sa ngayon, ikaw na muna kung pwede lang. Kaya lang, baka awayin nila ako, honey. Matapos ang usapan ng dalawa ay nag-ahit si Lani. Agad niyang tinipon ang mga buhok na yon, saka inihalo sa tubig. Binasa niya rin ang gamit na saplot sa pribadong bahagi ng katawan at piniga sa baso. Inihalo niya rin sa tubig na nasa maliit na galon. Nagsulat ang babae sa papel ng buong pangalan ni Sergio. 7 ulit yon at pagkatapos ay inilagay niya rin sa loob ng galon. Sa kalagitnaan ng kabilugan ng buwan ay nag-uusal siya ng Latin na orasyon para sa panggagayuma. Ginagamit niya yon sa mga lalaki at lalong-lalo na sa kanyang asawa. Si Sergio kasi ay kilala bilang mayamang negosyante sa kanilang lugar. Maraming babae ang nagkakandarapa at naghahabol sa kanya. Pero ang focus lang talaga nito ay ang kanyang mga anak. Pero si Lani, siya ang pinakadesperada na gumayuma rito upang mahuthutan ng pera at mapasakan niya ang ari-arian ng lalaki. Handa niya ring sirain ang dalawa nitong anak para masolo lamang ang asawa at wala nang maging sagabal sa kanyang plano. Akong bahala rito hanggat wala ka. Naku, masayang laro ito. Ilang minuto lamang, may biglang kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Lani ay naroon si Teban na kumikindat pa sa kanya. Nagmamadaling pumasok ang lalaki sabay sunggab sa babae. Kinabukasan, 9:00 na ng umaga nang magising si Angela. Hindi na lamang siya pumasok sa klase dahil sa masama ang pakiramdam. Paglabas niya ng pinto ay nakabungad sa kanya ang kanyang madrasta na may hawak pang gunting. Ang tagal mong gumising Ganito ba talaga kayong mayayaman? Yung mga gawaing bahay inaasa sa iba? Hindi ba kayo makatayo sa sarili niyong mga paa? Medyo masama lang po ang pakiramdam ko, Tita Lani. Sintomas siya ng buntis. Ay siya nga pala, utos ng papa niyo na pangaralan ko kayo, kaya halika rito. Po, ano pong gagawin niyo? Bitiwan niyo po ako. Aray, yung buhok ko. Ang sakit. Bitiwan niyo po ako, parang awa niyo na.
Ang mga katulad mong malandi, dapat kinakalbo para hindi na makapaglakwatsa. Aray, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong putulin ang buhok ko. Inaalagaan ko po ito kagaya ng mga alaala ni Mama. Tita Lani, please po. Bitiwan niyo po ako. Buiset, huwag kang malikot. Itutusok ko sa leg mo tong gunting na to, makita mo. Hindi na lamang nakaimik pa si Angela. Hinayaan niya na lang ang babae sa ginagawa nito. Ilang minuto lang ay unti-unti nang nalalaglag ang mahaba niyang buhok. Sa pagkakataong yon ay kita na ang anit ng dalaga hanggang sa tuluyan na yung nakalbo. Tawa naman ng tawa si Lani sa itsura ni Angela na wala nang magawa kundi ang humikbi. Sa di naman inaasahang pagkakataon ay dumating si Tristan at nakita ang nangyayari. Hoy! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Walang hiya ka, sampid ka lang dito tapos ganyan ka kumakasta. Itong tandaan mo, hindi ka namin mama. Ang ingay nyo. Hoy Tristan, ito rin ang tandaan mo. Hinding-hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Ha? Anong ginawa ko sa'yo? Akala mo ba di ko alam na sinisilipan at binibidyohan mo ako sa tuwing naliligo ako? Hinablot mo rin ako kahapon sa kwarto mo at muntik mo pa akong gahasain. Hayop ka! Sasabihin ko rin sa papa mo na sinasaktan mo ako. Walang hiya. Ano yung mga pinagsasasabi mo? Nakarugby ka ba? Nag-hallucinate ka na yata eh. At saka, anong sinisilipan? Binidyohan? Ginahasa? Sinaktan? Kahit CCTV hindi maniniwala sa'yo eh. Magpasalamat ka, walang ganun dito. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi mo. May sayad ka ba? May tililing ka? Aray! Bitiwan mo ako! Nababaliw ka na. Wala kaming ginagawa sa'yo. Hindi ka nga namin hinahawakan o pinagbubuhatan ng kamay eh. Makakarating to kay Seryo. Sasabihin kong pinagtutulungan niyo ako. Eh di sabihin mo, di ako natatakot. At saka sana multuhin ka ng mama namin. Pagkatapos yun sabihin ni Tristan ay agad niyang dinala ang kanyang kapatid sa kwarto nito. Umiiyak ang dalaga habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Mainit ka. Magpahinga ka na lang muna rito. Magluluto lang ako sa baba. Kuya, pinagbibintangan niya akong buntis at puro lakwatsa lamang daw ako. Kaya, eto kinalbo niya ako. Maniwala ka kuya, kaya ako gabi mo uwi minsan kasi may mga project kami ng mga kaklase ko. Alam ko yan, naniniwala ako sa'yo. Bakit hindi ka nanlaban? Natatakot ako kuya. Kainis sobra. Para sa akin hair holds memory pero pinutol niya lang. Ang dami kong memories kasama si mama nun eh. Sa susunod kapag sinaktan ka niya ulit, lumaban ka. O di kaya tumawag ka sa akin. Kahit nasa gitna pa ng discussion, uuwi ako. Basta, promise, nandito lang ako lagi para sa iyo, bunso, ha? Oh, sige na, magpahinga ka na. Salamat, kuya. Pagkatapos sabihin yon ay agad nang umalis si Tristan at nagpunta na sa kusina upang ipagluto ang kanyang kapatid. Naabutan niya pa roon si Lani na nakatapis lang ng tualya habang nagluluto. Oh, nandyan ka na pala. Ano, nagugutom ka na? Ako na lang ang kainin mo. Baliw ka na talaga. Lumayo ka nga sa akin. Nakakadiri ka. Pilit na namang idinikit ng madrasta ang kanyang katawan sa binata, ngunit hindi yun nagustuhan ni Tristan kung kaya't siya ay tinulak nito, dahilan para matumba ang babae. Aray, ang sakit! Bakit ba ganyan kayo? Matatanggap ka naman namin bilang madrasta, pero kung ganyan kang kumilos, pasensya na lang po, pero hindi ko kayo rerespetuhin. Isusumbong kita sa papa mo. Pagdating niya, lagot ka sa kanya. Pumikit na lamang si Tristan dala ng matinding galit. Sa pagkakataong yun, nagmamadali namang naglakad si Lani papunta sa kanyang kwarto. Ang binata naman ay nagluto ng makakain nila ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinawag niya na si Angela para kumain. Nang bumaba ng hagdan ang dalaga ay tinakpan niya ang kanyang ulo ng tuwalya. Napabuntong hininga na lamang si Tristan dahil sa mga nangyayari. Samantala, abala sa pagsesend ng picture si Lani kay Seryo, mga peking larawan,
Ipinapakita roon ang mga sugat at galos na ang may kagagawan ay ang dalawang anak ng lalaki. Sa kabilang banda, habang nagbibihis ng uniform si Tristan, ay bigla na lang tumawag ang kanyang ama. Nung mga oras na yon, naisip niya na nagsumbong na ang kanyang madrasta. Kaya kahit takot man sa sasabihin ni Sergio, ay sinagot pa rin yon ng binata. Hello pa, napatawag ka. Naiintindihan ko naman na hindi nyo kayang tanggapin ang mamilani ninyo, Tristan. Pero yung pagtulak nyo sa kanya sa hagdan, sobra na yon. Hindi ko kayo pinalaki para maging bastos. Ano pong itinulak? Wala akong natatandaan na nangyaring ganyan pa. At saka, bakit ba siya lagi ang kinakampihan ninyo? Alam niyo ba na yung babaeng yan, sinaktan si Angela? Hindi lang yun, kinalbo niya pa. Hoy Tristan, tigilan mo yung paninira mo kay Lani, hindi yan maganda. Nakarating nga sa akin ang tungkol kay Angela, pero kasalanan din yan ng kapatid mo. Muntik ba naman niyang saksakin ang mami niyo eh? Papa, hindi namin siya mami, mama o kung ano pa. Hindi namin siya kadugo. Bukod pa ron, ano yun? Muntik saksakin ni Angela si Lani mo? Grabe, naniniwala talaga kayo sa kanya? Pa, makinig ka nga. Binibilog ka lang nun. May diferensya yata sa pag-iisip yun eh. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi. Bawiin mo yung sinabi mo, Tristan. Bawiin ang ano pa, na may tililing yung kabit nyo? Ano bang pinakain niya sa inyo't hindi kayo naniniwala sa amin? Tumigil ka. Kapag ako napuno, baka hindi ka na makaapak sa bahay na yan. Di gawin nyo. Ayoko na rin naman tumira rito kasama yung malanding babaeng yon. Pagkatapos yun sabihin ni Tristan, ay ibinaba niya na ang telepono at nagmadali na siyang lumabas. Nakita niya pa si Lani sa may sala habang nakangising tinititigan siya. Agad niya na lamang hinanap si Teban para magpahatid. Mang Teban, tara na po. Ay, sir, inutusan kasi ako ng papa niyo na huwag kayong ihatid. Simula raw sa araw na ito, magko-commute na lamang daw kayo. Po, malilita ko sa klase nito eh. Akin na nga yung susi, ako na magdadrive. Bawal talaga, Sir Tristan. Ako mawawalan ng trabaho pag nagpumilit po kayo. Wala namang makakaalam. Tara na po. Nandiyan po sa loob si Madam Lani. Malalaman niya rin at baka isumbong ako sa papa mo. Buwisit naman na buhay to. Ubus ng allowance ko eh. Hindi na lamang umimik pa si Tristan at galit na naglakad palabas ng subdivision. 50 pesos na lang ang kanyang pera sa pitaka, kung kaya't namumroblema ang binata kung paano niya pagkakasyahin yon papasok sa klase at pauwi. Ilang minuto rin siya naghintay ng masasakyan. Gamit ang ID ay ipinakita niya yon sa konduktor, kaya nakalibre siya ng sakay. Samantala, nabulabog ang pagpapahinga ni Angela nang sumigaw ang kanyang madrasta sa labas habang malakas ang pagkatok noon sa pintuan. Hoy! Buksan mo tong pinto, babae ka! Bilisan mo! Teka lamang po, sandali lang. Bilis! Ang kupad-kupad! Bakit po ba? Samahan mo ako sa CR. Natatay ako. Ha? Ano po? Bingi ka ba? O sadyang mahina lang yung kukote mo? Ang sabi ko, samahan mo ako sa CR. Ano? Gusto mo bang dyan ako sa kwarto niyo tumae? Tapos ikaw ang maglinis? Sumusobra na po kayo, Tita Lani. Aba, nagmamatigas ka? Gusto mo bang ipukpok ko sa kalbo mong ulo itong flower vase, ha? Napaiyak na lamang na umiiling-iling si Angela sa mga pinagsasasabi ni Lani. Para hindi na magalit ang madrasta ay sinunod na lamang ng dalaga ang inuutos nito. Kinahapunan, inutusan ni Lani si Angela na magluto ng hapunan. Hindi kayang tumanggi ng dalaga lalo na't pinagbabantaan siya na sasaktan ng kanyang madrasta. Ano ba yung amoy sunog? Angela naman, ano ka ba? Itlog lang yan, hindi mo pa kayang lutuin na maayos? Ay nako, yan! Lagi na lang kasi umaasa sa katulong. Pasensya na po. Hindi talaga ako marunong magluto eh. Tumabi ka nga dyan. Umiinit ang ulo ko sa'yo eh. Ay teka, total pangit ka naman na. Dagdagan na natin. Ha? Ano pong gagawin nyo? Tita Lani, mainit po yung mantika. Mainit ba? Subukan mo kaya? Aray, bitiwan niyo po ako. Ang sakit, ang hapde. Ang init. Mainit pala talaga. Sorry ha. Peace na tayo, okay? Hindi ko sinasadya.
Hala, nag-brown yung pisngi mo. Buti hindi nasunog tulad ng mga itlog na sinayang mo. Aray ko. Nagmamadaling tumakbo si Angela sa kwarto at doon ay ginamot ang kanyang pisngi na nasunog sa kumukulong mantika. Saglit lang ang pagkakadampi noon, ngunit ang epekto ay parang biglang natanggal ang kanyang balat. Dahil maputi ang dalaga ay kitang-kita ang marka noon. Agad niyang tinawagan si Tristan para magsumbong, ngunit hindi yun nasagot ng kanyang kapatid. Ilang minuto lamang ay pumasok sa kwarto niya si Lani. Oh, ayan ang pagkain mo. Kainin mo yan niluto mong itlog na puro sunog at itong kanin mo na kulang sa tubig. Ano to? Dehydrated? Ay, Diyos ko. Mga buwisit yung mga taong walang alam sa gawaing bahay. Salamat na lang po. Wala po akong ganang kumain. Ay sus, nag-iinarte ka lang. Luto mo to kaya ikaw ang kumain. Kakainin ko po yan mamaya. Pakilagay na lang po dyan sa lamesa. Wow! Inuutusan mo ko? Siya nga pala. Yung cellphone mo nasaan? Akin na. Ano pong gagawin niyo sa cellphone ko? Ibibigay mo o hindi? Akin na sabi, pati ang laptop mo. Dali! Hindi po pwede. Ginagamit ko po ito sa research ko. Ang sabihin mo para makapagsumbong o di kayo makipaglandian sa boyfriend mo. Ay nako, kalbo ka na nga at pangit. Mahiya ka naman. Huwag niyo pong kunin yan. Ang dungis-dungis na mukha mo. Pweh, ang pangit. Saan po kayo pupunta? Ibalik niyo po sa akin yung laptop ko. Nandyan yung project namin na kailangan pang i-print. Please po, Tita Lani, akin na po yan. Tuwang-tuwang tinalikuran ni Lani ang dalaga na sa pagkakataong yun ay nakaluhod pa. Bit-bit ng babae ang mga gadget ni Angela at balak niyang itago yun para hindi na ito makapagsumbong o makakuha ng video tungkol sa ginagawa niyang pangmamaltrato. Naghintay naman si Angela sa kanyang kapatid. Umaasa na uuwi si Tristan, pero madaling araw na ay wala pa ang kanyang kuya. Sa loob ng 2 linggo, naging utusan ni Lani si Angela. Hindi na niya ito pinapapasok sa klase. Bukod pa ron, wala na ring pera o allowance na ibinibigay si Lani sa dalaga. At lalong-lalo na, nawalan siya ng ganang pumasok dahil sa kanyang itsura. Isang araw, nagising na lamang si Angela sa kalagitnaan ng gabi nang makarinig siya ng lagapak sa labas. Mula sa 2nd floor ay natanaw niya sa baba ang driver na si Teban at ang madrastang si Lani na gumagawa ng milagro nung mga oras na yun. Ala, Diyos ko po, grabe naman, hindi man lang pumasok ng kwarto. Nasaan ka ba kasi, kuya? Kung nandito ka lang, hindi mo hayaang mangyari ang lahat ng to. Siguradong hindi ka rin papayag na gawin niya akong katulong. 2 linggo ka lang hindi umuuwi. Nag-aalala na ako sa'yo. Tsaka, kunin mo ko rito, kuya. Kung maglalayas ako, wala akong pera, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tsaka, nakakahiya tong itsura ko. Ano nang gagawin ko? Bulong na lamang ni Angela sa kanyang sarili at bumalik sa kwarto upang doon magmukmok. Kinabukasan, 8:00 na nang bumaba ang eroplano ni Sergio sa airport. Malaki naman ang ngisi ng kanyang sundo na si Teban habang kumakaway pa sa kanya. Oh, bakit ikaw lang? Si Lani nasaan? Pagod sir. Natagalang gumising. Napuyat yata yung kagabi sa paglalaro. Naglaro kasi kami ng barahe, kaya ayun, tulog pa rin si madam. Ganun ba? O siya, sige, tara na. Namimiss ko na ang misis ko Kung ganun ba naman kaganda at kaseksi ang asawa sino ba naman ang hindi gaganahang umuwi? Ang swerte nyo, sir. Ay, swerte talaga. Para ako nanalo sa loto. Tumawa na lamang si Teban sa mga sinabi ng kanyang amo. Sa pagkakataong yun ay sabik na si Sergio na makita si Lani, lalo na at 2 linggo siyang nawala sa kanyang pamilya.
Samantala, pababa na ng hagdan si Lani nang marinig ang busina ng paparating na kotse. Napabalik sa taas ang babae at nagmamadaling nagpunta sa kwarto ni Angela. Angela, buksan mo ang pinto! Bilis! Sandali lang po. Dalian mo! Buisit na yan! Bakit po? Halika, mag-usap tayo rito sa may hagdan. May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Sige po. Ano po yun? May iutos po ba kayo? Pakitingnan nga tong buhok ko. Ang kati kasi, dito banda. Saan po? Dito po ba? Tingin ko, dahil sa puting buhok na to, Tita Lani. Aray! Ang sakit! Bitawan mo ako, Angela! Aray! Bakit ba nagagalit ka sa akin? Gusto ko lang naman maging mama mo, pero aray! Ang buhok ko! Po, ano po nangyayari sa inyo? At saka, yung kamay ko masakit. Kayo lang po nagdidiin ang kamay ko sa buhok ninyo. Aray ko! Honey! Tulong! Yung anak mo bigla na lamang akong sinugod! Nagulat na lamang si Angela nang bigla na lang namilipit sa sakit si Lani. Sa pagkakataong yun, pinapalabas ng madrasta niya na sinasaktan siya ng dalaga. Angela, ano yung ginagawa mo? Bitiwan mo nga yung mami Lani mo. Aray, huwag mo akong itulak. Anak, yung buhok ko, huwag mong hilahin, masakit. Angela, tumigil ka na. Nang makalapit sa kanila si Sergio ay bigla nitong sinampal ang anak at tinulak. Patago namang ngumisi si Lani sa ginawa ng lalaki sa dalaga. Pa, bakit niyo po ako sinampal? Wala po akong ginagawang masama. Anong wala? Kitang-kita ng mga mata ko kung paano mo sinabunutan ng mami mo. Muntikan mo pa siyang itulak sa hagdan. Ano, hindi ko kayo pinalaking ganyan, Angela. Hinawakan niya po yung kamay ko, pa. Maniwala po kayo. Siya po yung may gawanan sa sarili niya. Huwag ka nang tumanggi. Kitang-kita ko, Angela. Ano bang ginawa niya sa'yo para gawin mo yan, ha? At saka, akala mo ba hindi nakarating sa akin ang pinagagagawa niyo rito ng kuya mo habang wala ako? Alam ko lahat at hindi ko gusto yung pagiging swail niyo. Huwag mo nang pagalitan ng bata, honey. Hindi niya sinasadya yun. Di ba, Angela? Pero, sana, sa tuwing nag-a-advise ako, dapat hindi niyo yun minamasama at hindi dapat kayo nagdadabog. Mali yun, okay? Pero, mahal na mahal kita. Hindi ko kaya magalit sa iyo, Angela. Wala po akong ginagawang masama, pa. Maniwala po kayo. Nagsisinungaling po siya. Angela, anak, ano ba? Pagod sa biyahe ang papa mo. Pag-usapan na lamang natin tumamaya. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto mo. Nang sinigawan ulit siya ng ama, ay nagmadali nang pumasok sa kwarto si Angela at doon ay umiyak na lamang. Hindi niya inaakalang magiging masama siya sa paningin ni Sergio. Kahit anong sabihin ng dalaga ay hindi siya nito pinaniniwalaan. Ang madrasta naman ng mga sandaling yun ay umaakto na nasasaktan at animoy biktima sa mga nangyayari. Sa mga lumipas na araw ay naging bait-baitan si Lani sa kanya sa tuwing nasa harap ni Sergio. Ngunit kung hindi na nakatingin ang lalaki ay palaging sinasaktan ng babae si Angela. Oh, bakit hindi ka pa kumakain, Angela? Lumalamig na yung pagkain mo. Wala po akong gaanang kumain, pa. Ayusin mo nga yung itsura mo. Nasa hapagkainan tayo. Sorry po. Oo nga pala. Ano, kailan ka pa natutong uminom, ha? Nakikipag-inuman ka sa mga kalalakihan tuwing gabi. Balita ko hindi ka kaagad umuwi at nakikipagkita ka sa kanila. Hindi ka na rin pumapasok sa klase at naglalakwatsa ka na lang. Tapos, pag uwi mo, lasing ka raw. Hindi ka ba nahihiya? Kababae mong tao, Angela. Pa, hindi po totoo yan. Tinataasan mo na ako ng boses ngayon? Saan mo nakuha yan, ha? Sa kanila ba? Maniwala naman po kayo sa akin, pa. Kung pagsasabihan ka naman ng mami Lani mo, magdadabog ka. Ano na bang gagawin namin sa iyong bata ka para magtino ka? Magsasalita pa sana si Angela, ngunit biglang sumulpot si Lani na may dalang kung anong inumin. Na-high blood ka na naman, honey. O, eto, inumin mo tong pampakalma. Ay, salamat, honey. Mahal na mahal talaga kita.
Salamat din pala sa pagdidisiplina sa mga anak ko nung wala ako, ha? Ay naku, wala yun. Itinuturing ko na rin naman talaga silang sa akin. Hindi na sila iba. At napamahal na rin ako sa mga anak mo, honey. Ganon sila kahalaga sa akin. Ay, oo nga pala, si Tristan. Pag nakita ko ang batang yun, ay nako, lagot talaga siya sa akin. Oo nga pala, si Tristan ha? Sumisilip siya nung naliligo ako. Pero okay na yon. Napatawad ko naman na siya. Wag mo nang problemahin. Sige na, inumin mo na to. Damihan mo. Nang lagukin ni Sergio ang isang basong inumin, hindi niya mapigilang mapangiwi dahil sa asim at pait. Nang malagok niya na ang lahat ng yon, ay parang naging mapungay ang kanyang mga mata at bigla na lang sinunggaban ng halik si Lani. Ano ka ba? Nakikiliti ako. At saka, nasa pagkainan tayo, honey. Bukod pa rin nandito ang anak mo, mahiya ka naman. Ano po yung pinapainom niyo sa kanya? Gamot yan para hindi siya ma-high blood. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Hindi ka pa ba tapos kumain? Wala kang gana? Ang mabuti pa dalhin mo na lang yan. Tanging-tango na lamang ang naitugon ni Angela sa kanyang madrasta. Saka nagmamadaling pumasok ng kwarto, bit-bit ang pinggan ng pagkain. Hindi makalimutan ng dalaga kung paano nagbago ang reaksyon ng ama nang makainom yun ng gamot na ipinainom ni Lani. Ano kaya yun? Parang tubig sa kanal eh. Parang ang dumi-dumi. Pero bakit biglang nagkaganon si Papa? Napaka-weird naman. Bulong ni Angela sa sarili. Lumabas siya saglit ng kwarto at tumingin sa baba kung naroon pa ang kanyang ama. Ngunit nakita na lamang ng dalaga na naghahalikan ang dalawa habang paakyat ng hagdan. Nagmamadaling bumalik ang dalaga sa kanyang silid at tahimik na bumuntong hininga. Kinagabihan, umalis si Sergio kasama ang driver na si Teban, kung kaya't si Angela na lamang at ang madrasta niya ang nasa bahay. Inabangan ng dalaga ang babae na lumabas ng kwarto nang sa gayon ay makuha niya ang kanyang cellphone. Ganoon nga ang nangyari dahil ilang minuto lang ay nagpunta sa likod ng bahay si Lani, bit-bit ang malaking galon. Buti lumabas na rin siya. Sana hindi ako mahuli. Sige na, magpakita ka ng cellphone. Ha? Teka, anong meron dito? Picture ni Papa na napapalibutan ng kandila. Sandali. Nasaan ba kasi yung cellphone ko? Mag-focus ka nga, Angela. Ay nako, kinakabahan ako. Mangkukulang ba yung babaeng yon? Napatalon na lamang sa tuwa si Angela nang makita ang kanyang cellphone. Nagmamadali siyang lumabas at bumalik sa kanyang kwarto. Hindi niya sinara ang pinto dahil gusto niyang makita ang kanyang madrasta. At yun nga ang nangyari. Ilang minuto lang ay bumalik na si Lani sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang ginagawa. Dahan-dahan namang naglakad ang dalaga roon at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Salamat sa gayumakot, mas nababaliw ka pa sa akin, Sergio. Wala na siyang ibang pinaniniwalaan kundi ako lamang. At maraming bagay ang hindi na niya napapansin. Dahil baliw na siya sa akin. Banggit ni Lani na narinig ni Angela. Nung mga sandaling yon, malinaw niyang nakikita kung paano inihalo ng madrasta ang mga sangkap ng gayuma, ang pinigang suot sa pribadong bahagi ng katawan, ang mga inahit nitong buhok at ang pagsasagawa ng ritual. Dahil sa nakita ay agad na tumakbo palabas ng bahay ang dalaga. Bitbit sa kaliwang kamay ang kanyang cellphone. Napahinto siya saglit at kinuha ang sinampay na bestida ng madrasta. Ginamit niya yon na pantakip sa kanyang ulo. Tumakbo siya ng tumakbo upang makalayo sa subdivision. Hingal naman siya na nakaabot sa highway at sa sandaling yon ay napakamot siya sa kanyang ulo. Ay nako, ang bobo mo talaga, Angela. Sana nangupit ka man lang para meron kang pamasahe. Pero
Saan ka naman pupunta? Ito na ba kasing sinasabi ko eh? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at kinalikot yun. 10% na lang pala to. Tapos ang malas pa kasi wala ng load. Pero dahil Girl Scout ka, sige, umutang ka na lang ng load, Angela. Pwede pa naman yata akong umutang ng load sa SIM na to. Sana lang talaga. Please, Lord, help me. Bulong ng dalaga sa sarili. Nang makapag-load ay agad niyang tinawagan si Nanay Isabel, ang mayordoma nila noon na naging inainahan na rin nila sa mahabang panahon. Hello po, Nanay Isabel, kayo na po ba to? Hello, sino po sila? Nanay Isabel, si Angela po to, yung makulit yung alaga. Oh, himala at napatawag ka. Namimiss na kita, anak. Ano, kumusta? May kwento ka ba sa akin? Tulungan niyo po ako, Nanay Isabel. Parang awa niyo na po. Abay, ano nangyari sa'yo? Nasaan ka ngayon? Bakit ang ingay-ingay dyan? 10% na lang po ang battery ko. Hindi na po ito magtatagal. Madedeadpat na. Kaya makinig po kayo mabuti. Marami po akong kwento sa inyo pero pwedeng sa personal ko na lang po sabihin sa inyo. Pupuntahan ko po kayo. Hoy, Angela, ano bang sinasabi mo? Malayo tong probinsya namin at saka gabi na. Delikado. 2 linggo na po akong hindi pumapasok, Nanay Isabel. Kung makikita niyo lang po ako ngayon, hindi niyo aakalaing ako pa yung anak-anakan ninyo. Kaya, please po, tulungan niyo ako makalayo sa lugar namin. Nasa highway po ako ngayon, wala akong perang pamasahe at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pwede bang dyan muna ako sa inyo? Sige na po, natatakot po ako. Hay, nag-aalala na rin ako tuloy sa yung bata ka. Sige, iti-text ko sa iyo ang address at saka ako na magpabayad ng pamasahe mo. Natuwa naman ang dalaga dahil hindi siya kinakalimutan ng matanda. May malasakit pa rin yun sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumaan na ang bus papunta sa probinsya ni Nanay Isabel. Nagmamadaling sumakay si Angela at umupo sa may likurang bahagi. Halos maiyak-iyak siya nang makita na nakalayo na siya sa lugar. Habang nakatingin sa harap ay bigla na lamang may nakitang rebulto ng tao ang dalaga, para yung si Lani na masamang nakatingin sa kanya. Paulit-ulit naman siyang kumukurap at malalim na bumuntong hininga. Takot akong lumabas sa gabi pero mas natatakot ako sa'yo. Bulong na lamang ni Angela sa sarili. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na siya kina Nanay Isabel. Nakita niyang nakaabang ang matanda sa kanya. Pagkababa niya ay inabot din nito ang pamasahe sa konduktor. Abay, muntik na kitang hindi makilala. Diyos ko, kambata ka, oo. Ano nangyari sa'yo? Tumatayo po ang balahibo ko, Nay. Pwede po bang doon na lang natin pag-usapan sa loob ng bahay niyo? Tahimik na naglakad ang dalawa, papunta sa maliit na kubo ng matanda. Pagkarating ay agad na nang hingi ng makakain ang dalaga dahil sa mga sandaling yon ay kumakalam na ang kanyang sikmura. Ano ba talaga ang nangyari? Malalagot ako kay Sir Sergio nito pag nalaman niyang nandito ka. Huwag niyo na pong ipaalam sa kanya, please, na Isabel. Ay, sige, ikaw ang bahala. Pero, bakit ganyan ang itsura mo? Kinalbo po ako ni Tita Lani, yung bagong asawa ni Papa. Pinagbibintangan niya akong nabuntis dahil sa paglalakwatsi at umuuwing lasing daw gabi-gabi. Tapos, mukha ko naman, sinabuyan niya ng mantika. Inutusan niya kasi ako magluto ng itlog pero hindi ako marunong magluto eh. Kaya tingnan niyo, muntik na masunog. Buti na lang may tubig doon. Ay nako, Diyos ko. Ano pang ginawa niya sa'yo? Hindi ba alam ng papa mo ito? Si Kuya Tristan mo? Nakakatampo nga po si Kuya kasi iniwan niya na lang ako. Hindi na siya umuwi o nagpapakita man lang. Si Papa naman, mas pinaniniwalaan niya si Tita Lani kesa sa akin. Grabe po yung pinagdaanan ko ron, na Isabel. Sabi ko na nga ba masama ang kutob ko sa babaeng yon. Alam niyo po ba,
kung ano-ano pong pinagagawa niya sa akin. Pero ang matindi po, ilang beses ko na silang nakikita ni Manong Teban na na Isabel, yung ginagawa ng mag-asawa. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin, di ba? 2 linggo kasing nawala si Papa, kaya ayun, malayang-malaya si Tita Lani na gawin kung anong gusto niya. Sigurado ka ba? Ay, grabe, pero hindi naman kaduda-duda yon kasi kita naman yon kung paano siya manamit at kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Pero meron pa po kayong dapat malaman, Nanay Isabel. Ano yon? Nakita ko si Tita Lani na nag-aahit ng niya, tapos nilagay niya sa maliit na container na may tubig. Yung panty niya rin po, binasa niya at piniga niya para ihalo din doon. Tapos dinadasalan niya. Nung hinanap ko yung cellphone ko kanina sa kwarto nila, nakita ko yung picture ni Papa sa sahig na napapalibutan po ng mga itim na kandila. Bago ko umalis, narinig ko pa yung sinabi niya na mas mababaliw pa daw si Papa sa kanya dahil sa tulong ng gayuma. Sa tingin ko, yun po yung lagi niyang pinapainom kay Papa. Hala, yan ang rason kung bakit hindi ka pinaniniwalaan ng Papa mo. Naging sunod-sunuran na siya sa panggagayuma ng babaeng yon. Pero hayaan mo, alam ko kung paano siya pahihintuin. Paano po? Tulungan niyo po kami, Nanay Isabel. Bukas, Biyernes, 3:00 ng hapon. Basta, ako na ang bahala. Sige po, marami pong salamat. Ay, siya nga pala, sino pong kasama niyo rito? Kayo lang po ba mag-isa? Oo, ako na lang. Yung asawa ko kasi matagal nang patay at yung 2 ko namang anak nandoon sa Maynila. Mga profesional yon. May pamilya na at masaya na sa buhay. Kinalimutan na nila ako pero masaya ako ngayon at nandito ka. Ang alaga kong napakakulit. Mahal na mahal ko po kayo, Nanay Isabel. Ay, mahal na mahal din kita. Eh, sige na. Ang mabuti pa ay kumain ka na muna dyan. Tanging ngiti na lamang ang isinagot ni Angela at kumain. Pagkatapos ay natulog katabi ng matanda. Nanibago pa siya lalo na't walang electric fan o aircon at ang ingay din ng mga tuko at gamo-gamo sa paligid. Pero kahit ganoon ay nakatulog naman ang dalaga dulot ng sobrang pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Nanay Isabel upang kumuha ng mga halaman na pwedeng gamitin sa pagpapahinto sa ginagawang gayuma ng asawa ng kanyang amo. Hinukay niya rin sa tapat ng puno ng balete ang inilibing na mga gamit sa pambabarang. Dinala niya yon sa kubo at inihanda. Kinahapunan, isinagawa niya na ang kanyang binabalak. Mas maganda at magiging epektibo sana kung may gamit ka ng Lani na yon. Damit po, meron po akong dalang damit niya. Talaga? Saan? Eto po, nadala ko yan kagabi, ginamit kong pantakip ng ulo. Sigurado ka ba na sa kanya ito? Opo, ako pa nga po naglaban yan eh. Siya nga po pala, ano pong gagawin niyo? Babarangin natin siya para makaganti ka. At saka para mawalan siya ng enerhiya at para mawalan ng bisa ang panggagayuma niya sa iyong Papa. Barang? Ano po yun? Parang witch lang? Parang ganoon na nga. Tuturuan lang natin ng leksyon ng babaeng yon. Siya nga pala, ano nga ulit ang buo niyang pangalan? Pakisulat mo sa papel at dapat 7 ulit. Pagkatapos ay lukutin mo at talian ng pulang sinulid. Naintindihan mo ba? Tanging-tango na lamang ang isinagot ni Angela at sinunod ang utos ng matanda. Nang sumapit ang eksaktong 3:00 ng hapon, ay agad na kumuha ng mainit na tubig si Nanay Isabel at inilagay yon sa maliit na palanggana na nilagyan niya rin ng dahon ng puno ng balete. Inilapag nila yon sa harap ng altar, pagkatapos ay nagsindi ng 24 kandilang itim at inilibot yun doon. Nag-orasyon naman ang matanda ng mga Latin na salita.
Ilang minuto lang ay inilagay niya ang bestida ni Lani sa palanggana at binuhusan din ng pinulbos na mga tuyong dahon ng gumamela. Akin na ang papel na sinulatan mo, Angela. Kinakabahan na iniabot yon ng dalaga at kunot noong pinagmasdan ang matanda. Nung mga oras na yon, binulungan yon ng dasal ni Nanay Isabel bago inihagis sa loob ng planggana. Nang mabasa na ang papel, bigla na lang naging ipis ang mga pulbos ng gumamela, ang dahon naman ng balete ay naging uod, at ang sinulid na pula na pinantali ay naging linta. Nung mga oras na yon, ay bigla na lamang naging pula ang tubig na parang dugo. Nay, Diyos ko, ano po yan? Yung bestida ni Tita Lani, napalibutan na ng mga insekto. Shh! Tumahimik ka lamang, Angela. Pasensya na po. Hindi na lamang umimik pa ang dalaga at tahimik na pinagmamasdan ang matanda sa ginagawa nitong ritual. Samantala, habang naliligo si Lani ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Nagmamadali niyang pinatay ang shower at nagtapis ng tuwalya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto, saka humilata sa kama. Ilang minuto lang, bigla naman siyang napabalikwas ng bangon, nang makaramdam ng pangangati sa pribadong bahagi ng kanyang katawan, na unti-unti na ring kumalat at nung pagkakataong yon ay naging pigsa. Napakamot na lamang ang babae, lalo yung lumala at may naglabasan ng nana. Sumargo naman sa bibig niya ang mga puting uod. Sa gulat ay napasigaw siya, ngunit napahinturin nang makitang ang nana sa kanyang katawan ay sinisipsip ng mga linta. Tulong! Tulungan niyo ako! Seryo! Teban! Tulong! Nagmamadaling pinagpagnilani ang kanyang katawan at pilit na tinatanggal ang mga lintang nakadikit. Paika-ikang naglakad ang babae pababa ng hagdanan, ngunit nawalan siya ng balanse kung kaya't siya ay nahulog doon. Wala siyang kung anong saplot sa katawan, kaya kitang-kita ang mga sugat at pigsa na nagsisilabasan na ang nana. Aray ko! Ang kate! Tulong! Buisit na yan! Ang tagal naman ninyo! Dahil sa pagmumura ng babae, bigla na lamang lumabas sa kanyang bibig ang itim na balahibo. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Pilit siyang tumayo at naglakad palabas, ngunit natumba pa rin siya. Nararamdaman niya naman na parang unti-unting lumalayo sa kanya ang mga linta dahil sa sinag ng araw. Kahit mainit ay humiga sa lupa si Lani. Para siyang batang umiiyak dahil sa maraming uod na nasa kanyang ulo. Samantala, habang nagmamaneho ay napahinto si Teban nang makitang nagsusuka sa kanyang likuran ang among si Seryo. Sir, ayos ka lang? Ano pong problema? Ang sakit ng tiyan ko, Teban. Aray ko. May nakain yata kayo, nainom na hindi maganda, sir. Dalhin ko na po kaya kayo sa ospital. Hindi na lamang umimik pa si Seryo at hinayaan na lamang ang kanyang driver. Sa pagkakataong yun, nagulat siya nang makita ang kulay berdeng likido na kanyang isinuka. Unti-unti namang nanlabo ang kanyang paningin at ilang minuto lang siya ay nahimatay. Binilisan naman ni Teban ang pagpapatakbo ng kotse kung kaya't agad din silang nakarating sa ospital. Agad inasikaso ng mga doktor ang lalaki at sinuri. Ngunit wala namang problema ayon sa kanila. Pinainom lang nila si Seryo ng maraming tubig at pinagpahinga. 6:00 ng hapon nang sila ay makauwi na sa bahay. Sa pagkakataong yon, inalalayan ni Teban ang amo sa paglalakad papasok sa loob. Ngunit napahinto sila nang makita si Lani na namimilipit sa sakit habang pagulong-gulong sa lupa. Dala na rin ng pangangati ng kanyang katawan. Ano nangyayari kay Madam Lani, sir? Naku po, ang dungis-dungis. Teban, honey, tulungan niyo ako.
Madam, tumayo ho kayo riyan. Tutulungan sana ni Teban ang babae, ngunit napahinto siya at umatras dahil sa pandidiri doon. Sa pagkakataong yun, parang naging amoy bangkay si Lani at ang inuuod nitong katawan ay para nang naaagnas. Bakit ka lumalayo? Teban, tulungan mo ako. Honey, tulungan mo ako. Ha? Sino ang tinatawag mong honey, miss? Hindi kita kilala. Naku, pasensya ka na. Ano? Oy, seryo, ako to ang bago mong asawa. Anong asawang pinagsasasabi mo dyan? Patay ng asawa ko. Teban, tara na sa loob. Buisit ka, seryo. Bakit hindi ka nakikinig at sumusunod sa akin, ha? Nababaliw ka na ba? Hindi nga kita kilala. Nagmamadaling pumasok si Seryo sa loob ng bahay at pabagsak na isinara ang kanilang pintuan. Kunot noon namang nakatitig sa kanya ang driver na nagtataka sa kanyang mga ikinikilos. Sino bang babaeng yun, Teban? Uminit ang ulo ko dun, ha? Ang kapal na mukhang sabihin na asawa ko siya. Sir? Asawa niyo naman po talaga si Madam Lani, sir. Teka, ano ba talaga nangyayari sa inyo? Ay, wala akong maalala o matanda ang nag-asawa ko ulit. Ay, oo nga pala. Nasaan sina Tristan at Angela? Bakit wala pa sila? Ay nako, naguguluhan na talaga ako. Hindi ba't hindi na umuwi si Sir Tristan kasi natatakot na sa inyo? Si Angela naman naglayas kagabi, sir. Parang wala na nga kayong pakialam sa kanila eh. Kasi mas mahalaga na sa inyo si Madam Lani. Teka lang, Teban, nagbibiro ka ba? Ako? Babaliwalain ko yung mga anak ko? O hindi mangyayari yon? Si Madam Lani na nasa labas, katakot, parang inaagnas na bangkay. Ay, sandali lang. Hindi kaya nagayuma kayo, sir? Ganyan kasi ang mga nagagayuma eh. Yung nawawala sa sarili, tapos hindi alam kung ano mga nangyayari. Tigilan mo nga yan. Tawagan mo na lang ang mga anak ko at sabihin mo na umuwi na ngayon din. Siya nga pala. Nasaan na sina Nanay Isabel? Yung mga katulong? Ay, naengkanto po ba kayo, sir? O ako namamaligno? Litong-lito na ako sa inyo. Kayo po ang nagpaalis sa mga kasambahay dahil sa kagustuhan din yun ni Madam Lani. Ay nako, ano bang pinagsasasabi mo? Sundin mo na lang ang utos ko. Nagtataka man ay tinawagan ni Teban ang mga anak ni Seryo at ibinalita sa dalawa ang nangyayari sa kanilang ama. Samantala, katatapos lamang kumain ng hapunan ni Nanay Isabel at Angela nang makatanggap ng tawag mula kay Teban. Nanay Isabel, umuwi na po tayo sa amin. Abay, gusto ko yan. Hindi na kita iiwan. Baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo. Sige na, magbihis ka na. Sige po, pero tungkol po kay Tita Lani, ano pong mangyayari sa kanya? Hihinto rin ang pagpaparusa natin sa kanya mamayang 12:00 ng gabi. Tapos ano po, okay na po siya ulit? Baka guluhin niya na naman po kami. Hindi na. May isang parusa siyang kailangan niyang dalhin habang buhay. Ano po yon? Basta, sige na, maghanda ka na. Hindi na nag-usisa pa si Angela at sinunod na lamang ang matanda. Bumiyahe sila pauwi. Gabi na rin nang sila ay makarating sa bahay. Wala na roon si Lani kung kaya't matiwasay silang nakapasok sa loob. Naggulat pa si Seryo nang makita ang itsura ng kanyang anak. Pero ikinuwento lahat ni Angela ang mga nangyari. Galit na galit ang kanyang ama at ipinahanap ang babae. Huwag na po pa. Pinarusahan na po siya ni Nanay Isabel. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kasi basta ko na lamang siyang hinayaan na masaktan kayo. Wala pong may gusto sa nangyari pa. Hindi naman po natin inaasahan yun eh. Tumango na lamang ang kanyang ama sa sinabi ni Angela. Nagpasalamat din siya sa matanda dahil sa pagtulong nito sa anak at sa pagiging tapat sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang oras, dumating na rin si Tristan. Kinakabahan pa ang binata na pumasok, ngunit hindi pa man siya nakakahakbang ay sinalubong na siya ng yakap ni Seryo. Si Angela naman ay tahimik na pinagmasdan ang dalawa. Angela,
Sorry. Sorry, bunso. Iniwan kita at pinabayaan. Hindi ko ginusto yun. Wala na kasi akong pera kaya nag-part-time job ako. Sobrang hectic lang ng oras. Grabe yung nangyari sa akin nung wala ka, kuya. Pero okay na yon. Ang importante, nakauwi ka na rin. Niyakap ni Tristan ang kanyang kapatid at dahan-dahang hinaplos ang buhok nito. Nangako ang binata na hinding-hindi niya na iiwan ang dalaga. Nang gabi ring yun, sa hapagkainan ay napagkwentuhan ni Nanay Isabel, Angela, Tristan, Teban at Sergio ang mga pinaggagawa ni Lani. Ang mga kalaswaan at ang pagiging desperada ng babae. Hindi nila inakala na ang pagdating nito sa kanilang buhay ay magdudulot ng kapahamakan. Kaya mula ng araw na yon, hindi na nila hahayaan na may iba pang taong makakasira o makakagulo sa kanilang pamilya. Samantala, ilang araw nang palakad-lakad sa daan si Lani, habang nanghihingi ng makakain sa mga taong kanyang nakakasalubong. Iniiwasan siya ng mga ito dahil sa kanyang mabahong amoy at sa kulo-kulubot niyang katawan. Hindi na rin siya makapagsalita dahil siya ay naging pipina. Yon ang parusang ibinigay sa kanya ni Aling Sabel para hindi na makapagsagawa ng ritual ng panggagayuma. Marami na siyang nabiktimang mga kalalakihan, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang karma na babalik sa kanya. Yon! Napakalupit naman po ni Lani. Maraming salamat po ulit sa walang sawa niyong pagsuporta sa mga kwento ni Ka Enteng. Dahil dyan, balik shoutout po tayo. Simulan po natin kay Miss Cho. Hi kay Redstone. Hello po kay Conchita, kay Cresilda Sotil, kay Lilian del Rosario. Shoutout po kay Miriam Roldan, kay Sally Roldan, kay Asodicen Cerila, kay Evelyn Reyes, kay Junel Fuentes. Hi po kay Edgardo Fontanilla, sa Galedo family from Rai. Hello po kay Edna Lintupas, kay Febe Ranada. Hi kay Hana Maylin Sesgundo, kay Dong Radisson Edmond John Paul. Hello po sa anak ni Glissy from Kuwait na sina Era at Erica Oronya. Hi din po kay Emmanuel Christian Zorila, kay Ramil Fariolin, kay Emma Dumato. Hi kay Michelle Marciano. Shout out po kay Hani Austria, kay Jeffrey Villanueva at Nicole Perez from Morong Rizal. Hi kay Cinderella Faith Tams, kay Robert Crimen, kay Sean Samuel Sebastian from Chonchamcheb. Hi po kay Leona Taytay, kay Cataleja Soto, kay Chrisjel Mamado, kay May Megs. Hi kay Josie Inopia from Sydney, Australia. Shout out po kay Vicky Abut, kay Susana Llobrera, kay Lynette Reparado. Hello din po kay Josie Aniban, kay Mami from Doha, Qatar, kay Analia Vallega, kay Aida Sikander, kay Yang Pasardan. Hello din po kay Mira, kay Roslyn Jimenez, Charlene Gumansing, sa Almuhuela, Brabante, Agivida family from Aileen Almuhuela, kay Rosette Ersando, kay Monica Nieves, kay Trio Cavibes. Hi po kay Amalia Canamaru, kay Wildcats Kuting. Hello po kay Baga Foro Nene. Shout out kay Fernando Halili, kay Vilma Bautista, kay Earl Ryan Ranara from Edeline Hamero. Hi po kay Carlita Nocerale, sa Cacalda family from Corazon, Cacalda. Hello din po kay Irma Umali, kay Ray Buendia, Billy Ray at Jenny May from Lucy Buendia. Hello po kay Bea Dalisay, kay Betty Velasco, kay Lilibeth de la Peña. Shout out kay Emilita, kay Merly Amistad. Kumusta po kayo dyan? Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa Kwentong Enteng. Kay Mary Anyao. Hi kay Cathy Baldwin, kay Sheena Enriquez, kay Shauma TV. Hello rin po kay Irene Gacheco,
kay Ryan Alba, kay Loretta Bobes, and kay Elidia Alba. Hello po kay Kimpoy Feliciano. Shout out kay Desiree De Los Santos, kay Esteli Reyes, Jeneline Escares, kay Genevieve Virtusio, kay Joan Ibe, kay Carl Angeles at kay Prince Carl Angeles from Lucia. Hi kay Renante Siena, kay Richel Adapon, kay Diaries Yuki, sa Flores, sa Naong family from Alma Naong. Hello po kay Noemi Garcia Pabunan, kay Ramona R. sa RGW Garment from Basta Mage ako. Hello din po kay Roda, kay Marilyn Mendoza, kay Duke Ayuhan, kay Lyra Jane, kay Gemma Jane Guagano, kay Earth Heart The Great Vlog. Hi po sa Bayugo, May Kawayan Bulacan from Janice Tamago. Hi po kay Raquel Fernandez, kay Mel from Sucat Parañaque. Hello din po kay Corazon Ingay, kay Corazon Clemente, kay Zane Axel Ranada, kay Alfreda Alano, kay Gerald, hello, Annalyn Lamberto, kay Mariam Duca, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Jerlyn Batal, kay Benny Ocampo, sa mga taga Palmera Spring 1, Sampaguita Street, Camarin, Caloocan, from Daisy Dulatre. Hello po kay Junjun Golosino from Chel, Salinas. Hi kay Marjorie Dequila, kay Catherine Fantinalgo, kay Scarlett Kai Maniego. Shout out kay Melo Dena Cabales, kay Lydia Lopez, sa Dordas family from Patrick Dordas, kay Jen, Lynn, Vicky, Femi, at Isabel from Roslyn Jimenez. Hi din po kay Salvacion Roldan, kay Rebecca De Castro, kay Finky Rusi 14, Elizabeth Pamintuan, Cherry Mukbanger ASMR, kay Urbek, kay Jennifer Sacris, kay Maylene Banicio Kanja. Shout out sa mga kaibigan ni Kurt Mina na Temple Street, sina CJ. Hi kay Merly Fatalia, kay Chris Alcantara, kay Usibing, kay Del, kay Gay Somojo, kay Lisa Takada, sa Alajid family from Aljen Alajid. Hi kay Miss Maura 620, kay Hazel Alcontin, Elizabeth Maramot, Angelina Ignacio, Concepcion Kabototan, kay Mila Basanta, kay Mary Grace Grefalja, sa Grefalja at Imperial family, kay Marites ng Magallanes, from Columbari and Chapel Services. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.